First po natin is, ayan, ang una ko pong ginawa sa mga fitness ko is first talaga, yung pinakang importante is magdi-detox ka or kakain ka or iinom ka ng mga masustansyang pagkain or tinatawag na may mga shake, yung mga smoothie na yan, may fruits, tapos may leafy vegetable yan. Ang ginawa ko is malunggay shake. Yun yung talagang detox na ginawa ko, B. Paano ka iinom? Iinumin mo ang malunggay shake, di gagawin mo yon. Kailangan po most important, meron kang pan-shake. Yun ang pinaka-importante. Pag naman po sa malunggay, meron po tayong makukuhaan dyan sa mga kapitbahay natin. Sa bakura ng kapitbahay. Ayan, meron. O kaya saluyot. Ayan, nilalagyan ko ng saluyot at prutas, grapes, ganun. Optional lang yun. Kung talagang nagtitipid ka at talagang kulang sa budget, gatas na lang, malunggay at saluyot. Lagyan mo ng pulot, lagyan mo ng kung wala kang pulot, gatas na lang. Or kung wala talaga guys, try mo maggulay lagi ng malunggay or lalagyan natin ng asin or itlog, ganun. Yun. Maganda kasi everyday may mga rainbow foods na kinakain. Ayan. And, syempre, may vitamins, food supplement din. Nagpo-food supplement din ako. Katulad po ng Vitastin. Ayan. Kasi po, naging irregular po yung menstruation ko or yung aking regular na dalaw. Since po, nung ako ay nag-workout ng araw-araw, tapos nagbubuhat po ako ng mabigat. Yun po yung nakapagpawala ng aking regular menstruation, B. Kasi po, ang hirap po pag po hindi po regular ang inyong buwan ng dalaw. Ayan. Yun po yung nagiging cause ng POS ba yun? Ayan, yung hindi regular yung buwan ng dalaw. Kailangan regular po. So, yun yung nawala sa akin. Kaya tinigil ko po yung pag-workout. And then, naisip ko ulit mag-workout nung medyo po tumataba na ako. Ayan, nag-workout. Nag-start na ulit ako mag-workout. Pero, inuna ko po yung pagdi-detox. Ang pagdi-detox, guys, iinom ka po nito bago ka kumain ng kanin. Ayan. Wala kang ipipiliing pagkain basta magdi-detox ka. Kapag nakainom ka na po ng shake, ang pakiramdam po nun parang busog ka na. Yun po yung pakiramdam nun. And yet, of course, siya sa akin. Tumalab siya sa akin. Una po na naging tawag dito. Yung naging result po nung pag-inom ko ng malunggay shake ay hindi na po ako nagkakaroon ng breakouts. Kasi po, tulad yan guys, bibigyan ko kayo ng aral guys. Bago po kayo uminom ng mga vitamins, yung mga glutathione na yan, itatanong nyo po muna sa doktor. So ako hindi po ako nagtatanong. Syempre, mahal din minsan ang pa-doktor, malayo po dito. Province po kami. Pero may mga internet na, di ba? Yun, hindi ako nag-aano sa doktor. Sariling experiment lang. Kailangan lang guys, kapag ikaw is mag-diet or as a fitness na isang motivator na fitness mom or fitness center sa aking page, yun po yung sinishare ko sa inyo, yung mga experience ko about sa pagda-diet. Ayan. Guys, hindi ka dapat maging yung parang centered, makikinig ka sa mga outside na sinasabi ng mga tao na halimbawa, taba ka, ay malaki yung ganyan mo. No, wag ka makikinig doon. Ang gagawin mo is listen to your body. Listen to your body kung ano yung makakaganda sa'yo. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung effective sa'yo. So, yun ang first na ginawa ko. Nag-detox muna ako, nag-inom po ako ng shake. And, pangalawa po, ayan, yun, nag-start na akong mag-workout. Ganito guys, pag mag-workout ka, una muna is mag-workout ka, samahan niyo po ng stretching. Ang lahat po ng pag-workout, sinasamahan po yun ng stretching. Kasi po yun yung pinakamagandang start para po sa pagkilos mo, sa paggalaw mo. Kasi po talagang mahirap po talaga mag-workout, lalo na po sa for beginners, mahirap. Stretching muna guys, ang una nating gagawin. And next na po yung workout. Tapos pag mag-workout ka, yung workout mo is hindi po yun, kahit hindi po yun araw-araw. Kahit 3 times a week or 4 times a week. Maglalaktaw ka ng isang araw, magpapahinga ka. Listen to your body. Sasamahan mo po, dun sa pahinga mo, sasamahan mo po yun ng meditation. Meditation, pwede kang mag-download kahit isang 5 minutes, ayan. Yung meditation ho, yun yung
para matanggal po yung mga stress o yung mga iniisip mo. Maganda po pag magme-meditate ka, tahimik, ayan, o kaya sa umaga. Yung pinakamagandang meditation ko is every morning. Ayan. Yun yung pangalawa, ano. Tapos yung pangatlo, ayan, yung pinakang huli guys, proper diet. Proper diet talaga. And exercise. Alam nyo guys, as a mother, marami tayong ginagawa, di ba? Naglilinis tayo. Guys, number 1 exercise na yun yung paglilinis. Paglalaba, paglilinis ng bahay, pag-aabid sa mga anak. Number 1 exercise na yun. Kaya lang, yung ibang mga mami na sinasabi nila ay tumataba sila, kagagawa sa bahay. No, hindi. Sa proper diet po yun. Kailangan samahan natin ng proper diet. Kakain po tayo ng gulay, karne. Tapos, yung kanin natin is, pag halimbawang nararamdaman natin na busog na tayo, titigil na tayo. Yun ganun. Wala naman pong bawal sa sa proper diet. Wala pong bawal na pagkain na pwede nating kainin. Kasi may detox naman tayo, which is yun nga, malunggay yung ginawa ko eh. Yun, gumanda yung pakaramdam ko nun. Walang bawal na kain. Basta, proportion lang. Lahat proportion. Hindi po ako dietitian, hindi rin po ako doktor. Based on my own experience po ang pagda-diet. Ganun lang po guys. And then yun nga, i-accept mo yung body mo, kung ano yung portion ng body mo, ayan. Parang iaano mo lang siya. Sa workout, parang tawag doon, yung parang iaano mo yung katawan, kung ano yung hugis ng katawan mo, parang iaano mo lang siya, ia-up mo lang siya, kung ano yun. Tanggapin mo kung ano yung hugis ng katawan mo, kung ano ka, ayan. And be proud of yourself. Mahalin mo yung sarili mo, be proud of yourself kung ano yung posture mo. Pwede yung aralin, pwedeng aralin yun, ayan. Kasi ako talaga, kurkubada ako, ganun ako. Kaya ang inaaral ko is yung posture, ayan, araw-araw, everyday. Hindi po yun mahirap na exercise, yung exercise posture. Pwede po kayong, yung katulad nito, kasi may pasong ako dito, malaki. So, nag-aano ako ng exercise na pang ano sa pasong yan. Para malay, mga ganito na buka-buka. Tapos yung pagiging straight body, yun po yung pinakang problema sa akin. Dito naman po, about regarding naman po sa braso ko, mariremedyo naman yan by straight body. Dapat straight body ka ganyan. So, ganun lang guys. Ganun lang yung pinakang 3 step. Madali lang. Pero kailangan guys, pag magda-diet ka is may dedikasyon. Kailangan may dedikasyon ka. Meron kang love self na tinatawag. Ayan. Sana marami kayong matutunan regarding po sa aking fitness journey. Ayan. Meron po akong double chin dito. Pero mawawala din yan guys. Ayan. Ano lang, lagi lang tayo, dapat ganito rin hatuturan ko kayo ng attitude. Kailangan kapag po tayo is mag-workout, desidido tayo, yung mga kinakain natin, pag-aralan natin kung ano ba yung makakabuti sa atin at makakasama sa atin, yung ipapasok natin sa katawan natin, pag-aaralan natin. And then, syempre, dapat ikaw is consistent ka sa ginagawa mo. Kung ano yung nasimulan mo, magpahinga ka man ng isang araw, bukas ulit. Ganun lang. Dapat consistent. Consistency is the key. So, ayan. Sana marami kang mapulot na aral sa aking vlog for today's video. And salamat. Don't forget to subscribe, to follow my channel and my page. Thank you. Bye!